Ayan po mga kabida, umaksyon na po ang Korte Suprema dito ho sa mga petitions, no? Kung saan po ay naisampa dyan ho sa SC, ano? Ito po ay may kaugnayan sa mga usapin po sa ating bayan, ano? Ito ay kinabibilangan ng Maharlika Investment Funds. Ito hong petition for mandamos ni Attorney Catalino Generilla Jr. laban po sa Senado dahil gusto ho niyang maumpisahan na kaagad, no? Ito pong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? At ito pong controversial na 2025 national budget o itong General Appropriations Act, no, of 2025. Meron pong press conference yung Korte Suprema po kahapon at ito po ay inaksyonan na po nila mga kabida. Pakinggan po natin yung press conference ni Attorney Camille Ting, ang spokesperson po ng Supreme Court. The Supreme Court en banc during its session on January 28, 2025 acted on this case. Aquilino Pimentel III, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, and former Bayan Muna representatives Carlo Zarate and Ferdinand Gaite versus the Honorable Lucas L. Bersamin, the Honorable Benjamin E. Jokno, the Senate of the Philippines, and the House of Representatives. Petitioners challenged the validity of Republic Act Number 11954 or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 and requested a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. The Supreme Court pleaded the Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, and Development Bank of the Philippines as respondents in this case. The Supreme Court directed them to file the respective comments within a non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court also set the oral arguments for this case on April 22, 2025, Tuesday, 2:00 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 26, 2025, 2 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, the Supreme Court en banc during its session today, February 18, 2025, acted on the following matters. In the case of Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives, Senate of the Philippines, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act Number 12116 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 or the GAA. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court set the oral arguments for this case on April 1, 2025, Tuesday, 2:00 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 28, 2025, 1:00 p.m. at the en banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, in the case of Catalino Aldea Generillo Jr. versus Senate of the Philippines. Generillo Jr. filed a petition for mandamus asking the Supreme Court to direct the members of the Senate to immediately constitute themselves as an impeachment court to try the impeachment charges against Vice President Sara Duterte. The Supreme Court required the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Ayan po, at least umusad na po itong mga petitions na naisampa dyan sa Korte Suprema mga kabida, no? Now, himay-himayin po natin itong mga mahalagang mga usapin na inaksyonan po ng Korte Suprema, ano po, no? Kagaya na lang po nitong Maharlika Investment Fund, ano? Kung saan po ay gusto kong ipatitigil po mga kabida ni na Senador Coco Aquilino Pimentel, ano? Itong si Ferdinand Gaite, Attorney Nery Colmenares, at si Attorney Zarate ng Bayan Muna, no? Sila po yung mga petitioners po dito, ano? Now, ang gusto po ng mga petitioners na maglabas po ng
TRO at preliminary injunction, no, ang Korte Suprema tungkol ho dito, mga kabida. So binigyan ho sila ng 10 days itong mga respondents. Sino yung mga respondents po, mga kabida? Of course, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Land Bank of the Philippines, at ito pong Development Bank of the Philippines, ano pa, no? Sa pamamagitan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, at ito pong si dating Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno, ano? Yung kanila pong argument o oral argument po, mga kabida, ay nakaset po sa April 22, 2025, alas 2 po ng hapon sa NBank Hall, no? Sa Korte Suprema. Ayan. Now, dito ho sa pangalawa, itong napaka-controversial po, mga kabida, na usapin, ano? Itong 2025 National Budget o itong Republic Act 12116, okay? Alam naman po natin na ito po ay naging batas na po matapos napermahan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos itong Republic Act 12116, otherwise known as General Appropriations Act of 2025, ano? Meron pong petition po dito sina Attorney Vic Rodriguez at ito pong si Congressman Sid Ungab, ano, kung saan po ay question po nila ito hong validity po ng naturang batas. Dahil ho sa mga grounds, ano po yung mga grounds po nila? Unang-una po, unconstitutional, ano? Dahil ho yung paggawa po ng GAA ay defective dahil ho doon sa mga na-discovering mga blanco doon ho sa BICAM report na ginamit po na basihan para magawa po itong General Appropriations Act, ano. So, ang mga respondents dito, mga kabida, ay of course sina Executive Secretary Lucas Bersamin, ito pong Senado at ang House of Representatives. Binigyan po sila ng 10 days to comment, okay? At yung kanilang oral argument po, mga kabida, ay nakatakda po ngayong April 1, 2025, okay? At ang preliminary conference po nila ay sa February 28, 2025. At ito, last but not the least, yung pinakamahalagang usapin, ano? Ito hong isinampang petisyon ni Attorney Catalino Henrilla Jr., ano? Laban po sa Senado, mga kabida, dyan ho sa Korte Suprema. Nagsampa kasi siya ng petition for mandamus sa Korte Suprema to compel the Senate to act immediately doon ho sa verified complaints na naisampa po dyan ho sa Senado, mga kabida. Sa madaling salita, gusto hong maumpisahan kaagad ni Attorney Henrilla Jr. ito hong impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte, ano. Kasi yan yung nakalagay daw sa ating saligang batas na kapag matanggap na po ng Senado ito hong verified complaints, kailangan maumpisahan na kaagad ito hong impeachment trial po ng pangalawang Pangulo, ano. At binigyan po ng 10 araw, no, ito hong Senado, mga kabida, to comment on this particular issue, ano. Okay? Now, titingnan na lang po natin kung ano po yung magiging ending dito ho sa mga petitions na ito, ano. Dalawa lang kasi yan eh. Either to stop or to continue, ano? Ganun din yun. Like for example, itong Maharlika funds. Dalawa lang yun eh. Dalawa kasi yung hiningi po ng mga petitioners dito. TRO at saka preliminary injunction, ano? Okay? Depende yan sa appreciation po ng mga justices po natin, ano? Mga kabida. Mahaba-haba pa pong proseso na kailangan pong abangan po natin, ano? Dito ho sa kasong ito, itong petition na ito, ano? Pangalawa po, ito pong 2025 national budget, matagal pa rin yan. Dahil unang-una, magkakaroon po ng preliminary conference and then yung oral arguments, okay? Tapos, kagaya na po
And the same with the petition of Attorney Catalino Generilla Jr., ano? Kailangan po ng proseso po ito, mga kabida. So, yun po. So, sa tingin po ninyo, isang magandang move po ba ito or isang magandang development, no? Ito hong action po ng Korte Suprema? You can comment down, mga kabida.